Umpisahan natin sa, alam mo na, ilang beses ko nang nasabi sa'yo to, nagbago ka na. Huwag mong sabihin sa akin na normal na nagbabago ang tao dahil alam mo kung anong pagbabago ang tinutukoy ko. Yung feelings mo, love, ramdam na ramdam ko yung panlalamig. Nakukuha mo na rin akong tiisin. Magkikita lang tayo pag may kailangan kang bilhin, asikasuhin o ipalakad sa akin dahil marami akong koneksyon. Sasagot ka lang ng tawag pag nakahiga ka na at matutulog para marinig ko yung boses mong pagod na pagod. Ni hindi ka na nga nagchat-chat o nagte-text, hindi ka pa nagre-reply. Pero pag kinukumusta kita sa mama mo, okay ka naman daw at laging nakaharap sa laptop. Di ko alam kung saan tayo patungo kung ganito. Di naman ako manghuhula kung anong gusto mo. Tingin ko, sapat na yung maraming buwan na binigyan kita ng espasyo na di mo naman hiningi pero iyon ang pinakita ng mga kilos mo sa akin. At kung ayaw mong makipagkita o makipag-usap sa chat at tawag, wala akong magagawa kundi palayain ka dito sa aking sulat. Oo, pinapalaya na kita. Hindi dahil di na kita mahal o sinukuan na kita, kundi gusto ko lang ipaalala sa sarili ko na hindi sa'yo dapat umikot ang mundo ko. Ang mundong binabaliwala mo. Mag-iingat ka sana palagi. Mahal kita. Sincerely yours, Bernard. Grabe, Bernard. Parang babae ka magsulat. Oo. Diba? Daman-dama kita, Bernard. Grabe, si Ate pala. Akala ko pa naman, ang sumulat ng love note natin ay babae. Lalaki pala si Bernard. Bernard. I guess it's also part of a guy's ego. Hindi ba? Pero nobody, guy or girl or any gender, deserves na bigyan ng panlalamig or hindi nila deserve yung maging frigid sa kanila yung partners nila. Kung gano'n na ang nangyayari, may kanta naman tayong Break It To Me Gently. Meron pa tayong kantang Make It Easy On Me. Hindi ba? Kung fast na song ang gusto nyo. Mas maganda siguro kung instead of ghosting or paminsan-minsan na lang kayong nagpaparamdam, semi-ghosting, mas maganda siguro kung sabihin nyo na lang yung totoo. Kaysa naman sa ganito pa, katulad nung kinahantungan ng binabalak ni Bernard. Balak pa lang niya to pero kung ikaw yung jowa ni Bernard at nakikinig ka ngayon, eto na, ako lang ang nagbasa. Diba? Parang nobody deserves naman na tratuhin ng ganyan, especially from someone na mahal ka. Mas maganda kahit masakit. Ako kung ako to, mas maganda sabihin mo na lang sa akin yung totoo kaysa sa para naman akong anong naghahabol sa'yo. Bakit? May utang ka ba sa akin? Hinahabol kita? Hindi ba? Parang ang pangit tingnan na dati kayong nagmamahalan just because you fell out of love, gaganunin mo na yung partner mo. Mas maganda maging honest ka sa relationship kasi parte din yon ng pagiging honest sa sarili mo. Ate girl, para sa'yo yung suggestion na yon. And for you, Bernard, I guess you really had enough. Kaya naisulat mo ang love note na to. No matter how much you love si ate girl na hindi natin pinangalanan sa sulat, nauwi ka na nga sa ganitong desisyon, pero Bernard, sana hindi ka rin magsisi sa iyong ginawa. Sana kapag
nasabi mo na to sa kanya, buong buo ang loob mo na palayain siya. Okay, pinalaya mo nga siya, pero naging bitter ka naman towards her. Hindi pa rin pagpapalaya ang tawag doon. Pinalaya mo isang tao, ngunit yung sarili mo hindi mo naman pinalaya dahil bitter ka. Kapag nagpapalaya tayo ng isang taong mahal natin, dapat buong puso yan. Those are not just words that is written and read. Those are not just words that are spoken. You have to mean it. Okay, Bernard? Grabe, seryoso na ako. Hindi ko na kaya. Tita Yeng, Ninang Cheryl, hindi ko na kaya yung self ko. Magkakasakit. Sakit dyan ko. Okay, Bernard. Sana nakatulong, pati sa jowa mo.